ika-25 ng Mayo, nag-ikot sa lungsod ng Maynila si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang inspeksyonin ang upgrading ng Sunag-Apog Pumping Station sa Tondo. Ang proyektong ito matapos sumailalim sa rehabilitasyon, ganap nang magiging operational makalipas ang 6 na taon na makakatulong ng malaki sa pag-manage ng tubig ulan sa lungsod. Sa kaparehong araw, ininspeksyon ng Pangulo ang lagay ng mga nagsilika sa Dalpan Sports Complex at Dalpan Evacuation Center matapos ang naganap na malaking sunog sa Parola, Maynila. Pangako ng Pangulo, magtutuloy-tuloy lamang ang pamamahagi ng pagkain at iba pang pangangailangan ng mga nagsilikas. Araw ng Martes, ika-26 ng Mayo, sinimula ng Pangulo ang 4 na araw na state visit sa Japan. Unang aktibidad ng Pangulo, ang personal na pagkumusta sa Filipino community doon, kung saan nagbili ng Pangulo sa mga OFW sa Japan, lalo na yung mga kabataang Pilipino na manatiling mukha ng Pilipinas sa Japan at i-maximize ang mga oportunidad doon para sa kanilang pag-unlad na makakatulong rin sa kapwa Tokyo at Maynila. Araw ng Miyerkules, ika-27 ng Mayo, nag-state call sina Pangulong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos sa Imperial Palace. Dito ginawaran ng Pangulo ng Grand Cordon of the Supreme Order of the Chrysanthemum o ang pinakamataas na pagkilalang iginagawad ng Japan sa isang head of state na nakagawa ng mahalagang ambag para sa kanilang bansa. Matapos nito, humarap si Pangulo Marcos sa General Meeting ng Japan-Philippines Parliamentary Friendship League, kung saan binigyan diin ng Pangulo ang commitment ng Pilipinas na maging kabalikat ng Japan para sa pagsusulong ng katatagan at kaunlaran sa Indo-Pacific region. Matapos nito, naging abala ang Pangulo sa pagharap sa roundtable discussion kasama ang mga matataas na opisyal ng ilang malalaking Japanese company. Dito naman inilatag ng Pangulo ang mga hakbang na ginagawa ng administrasyon para sa pananatiling matatag na ekonomiya ng Pilipinas sa gitna ng epekto ng Middle East crisis at iba pang global issues na nararamdaman sa rehiyon. Tinapos ng first couple ang Miyerkules sa pagdalo sa inihandang state banquet nina Emperor Naruhito at Empress Masako sa Imperial Palace. Dito kinilala ng Japan ang mahalagang papel ng mga Pilipino at ng Pilipinas sa kanilang lipunan at ekonomiya. Araw ng Huwebes, ika-28 ng Mayo, kaliwat ka ng pakikipagpulong naman sa malalaking Japanese company ang tinutukan ni Pangulong Marcos. Ilan lamang sa mga nakausap ng Pangulo, mga kinatawan mula sa Furukawa Electric Company Limited, Sumitomo Electric Industries Limited, Minebea Mitsumi Incorporated, at Tuneshi Group Corporation. Sa mga dialogong ito, nasa higit 56 billion peso na halaga ng investment ang naselyuhan ng Pangulo na magbubukas ng higit 10,000 bagong trabaho para sa mga Pilipino. Samantala, nakapulong rin ni Pangulo Marcos si Honorable Kishida Fumio, dating Japanese Prime Minister, at maging si Japan International Corporation Agency o JICA President Dr. Tanaka Akihiko. Habang nagkaroon rin ng pagkakataon ng Pangulo na makaharap ang National Diet o Legislative Body ng Japan. Mahalagang aktibidad ito para sa Pangulo lalo't hindi lahat ay nabibigyan ng pagkakataon na humarap at magbigay ng talumpati sa harap ng mga mambabatas ng Japan. Sumisimbolo lamang ito sa pagkilala ng pamahalaan ng Japan sa mga naabot ng pamahalaan ng Pilipinas sa ilalim ng Marcos Administration. Agad itong sinundan ng summit meeting kasama si Japanese Prime Minister Takaichi Sanai, kung saan sinaksihan ng dalawang lider ang ilang kasunduang naselyuhan sa pagitan ng dalawang bansa. Mayroon itong kinalaman sa pag-aalis ng double taxation, pagpapalalim pa ng kolaborasyon sa agrikultura, artificial intelligence, disaster risk reduction, digital infrastructure at human resource development. Dito rin inanunsyo ang pag-aangat na ugnayan ng Tokyo at Maynila patungo sa isang comprehensive strategic partnership na sumisimbolo sa patuloy na paglago ng kooperasyon ng dalawang bansa sa gitna ng iba't ibang global issue. Araw ng Biyernes, ika-29 ng Mayo, tinapos ng Pangulo ang 4 na araw na state visit sa isang farewell call sa Imperial Palace. Bago umuwi ng Pilipinas, humarap muna sa media si Pangulong Marcos kung saan inilatag nito ang mga bitbit na pasalubong para sa mga Pilipino matapos ang matagumpay na 4 na araw na state visit sa Tokyo.
Kabilang dito ang 3.4 billion US dollar investment pledges mula sa mga pinaka-impluwensyal na Japanese business leader na nakapulong ng Pangulo sa linya ng turismo, pananalapi, digital technology, renewable energy, manufacturing, aviation, healthcare at telecommunications. Bukod pa dito ang 56.3 billion peso investment na naselyuhan rin ng Pilipinas sa pakikipagpulong ni Pangulo Marcos sa malalaking Japanese company sa linya naman ito ng semiconductor, advanced electronics, precision manufacturing at shipbuilding. Ang mga pangakong pamumuhunan na ito, inaasahang lilikha na higit 10,000 bagong trabaho para sa mga Pilipino. At yan ang mga aktibidad ng Pangulo ngayong linggo. Katuwang ang PBS Public Affairs Division Team, ito si Raquel Bay ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.